Sapat na kay Mikay ang buhay na meron sila. Magsasaka ang kanyang ama, habang ang kanyang ina sumasideline ng paglalaba. High school graduate si Mikay, ngunit mas pinili niyang magtrabaho sa bukid at mag-alaga sa mga hayop kaysa magpatuloy sa pag-aaral o magtrabaho sa mall bilang sales lady. Batak siya sa trabaho, kaya nga ang kanyang balat ay hindi talaga maputi. Morena siya at hindi matangkad. Hindi inaasahan ni Mikay na mapupunta siya sa city dahil sa matinding pangangailangan sa pera na siyang pangunahing kailangan ng tao. Kinailangan niyang sumama sa kanyang tiya upang pumasok sa mansyon ng mga Peralta. 3 kalalakihan ang kanyang makakalaban, 1 laban sa 3. Kayanin kaya ni Mikay ang gerang sisimulan niya? Kailangan ko na pong umalis. Naiiyak na wika ni Mikay habang inaayos ang kanyang mga damit na dadalhin. Sino bang nagpapaalis sa'yo anak? Wala naman ah. Tatang, no choice na ako. Kailangan kong gumawa ng pera sa sarili kong paraan. Pagdadrama ni Mikay, patulo na nga ang kanyang sipon kakaiyak, ngunit ibinabalik lamang niya ito kaya hindi pumapatak. Huwag mo kong ma-English at hindi naman ako Amerikano. Pumamewang ang kanyang tatang Roy. Gagawa ka ng pera ka mo. Sa pagkakaalam ko, gobyerno ang gumagawa ng pera anak. Ang hina mo naman ho kasi tatang. Napakamot si Mikay sa ulo. At sinong nagsabing mahina ko? Hoy, nakaka3 rounds pa kami ng nanay mo. Pagmamalaki pa ng tatang niyang may diferensya na talaga sa pandinig. Kaya kaysa ma-stress, hinayaan na lamang niya ang kanyang tatang. Mikay, sumulpot ang kanyang nanay Imelda. Sino ka muna, Nay? Imelda Papin o Imelda Marcos? Inambahan si Mikay ng kanyang ina. Tantanan mo ang kabaliwan mo, Mikay. Hindi biro ang pupuntahan mo. Huwag kang pasaway sa tiya mo. Pakiusap lang. Kung may problema ay umuwi ka na lamang. Kaya naman siguro nating pagtulong-tulungan na lamang ang utang natin. Napabuntong hininga si Mikay. Nay, hindi maaaring makuha ang palayan sa atin. Pamana pa yun ni Lolo Beclogomi. Malungkot na wika ni Mikay. Tama, laban Mikay. Hayaan mo't lagi kaming tatawag. Sabi na ang tiya mo, ibibili ka niya ng touchscreen. Tumango si Mikay bago niyakap ang kanyang ina. Dinala ko nga po pala yung brief at panty ninyong may butas. Ilalagay ko po sa unan ko paggabi para hindi kayo mamiss. Mag-ingat ka, Mikay. Lumuluha ang kanyang nanay. May pagkatanga ka pa naman. Naudlot ang luha ni Mikay. Sinong patay? Bakit ba kayo umiiyak? Takang-taka ang kanyang tatang Roy. Tatang naman panira ng moment. Pag nakaluwag ako, bibilan ko kayo ng hearing aid. Ay nako, hindi na. Hindi ako naghihikaw. Bayaan mo na ang tatang mo. Bulong ng kanyang ina. Isasama mo daw ba si Big Bird? Takang tanong pa nito na mabilis niyang sinagot. Sabi po ni tatang nga hindi na maaalagaan si Big Bird dito. Kaya isasama ko na lang po. Mahal na mahal mo talaga ang manok na yon. Iwan mo na lang. Sakto't wala kaming ulam. Nay, pinag-iinitan nyo na naman si Big Bird. Alam nyo naman pong 1 taon ko na siyang alaga. Binitbit na ni Mikay ang bag niya at bumaba sa sala. Ate, Junior, alagaan mo ang tatang at nanay. Huwag puro gala, okay? Bili ni Mikay sa nakababatang kapatid. Opo ate. Mikay, magpakabait ka doon. Hindi pwedeng tanga, naiintindihan mo. Bilin ng kanyang tiya. Mauna na kami, Imelda. Sige ate, pakigabayan na lang si Mikay. Bilin pa ng ina niya na lumuluha. Sumakay na sila sa kotse. Sinundo lang talaga siya ng tiya niya. Mabuti nga at mabait ang mag-asawang amo nito. Sinama mo pa talaga yung manok mo. Kasi tiya, kawawa naman. Napailing na lamang ang kanyang tiya. Sige na, maaari na tayong umalis. Utos ng kanyang tiya sa driver. Baka pagtiripan lang ng 3 ang manok mo, iha. Sana iniwan mo na lang. Sabi pa ng driver na si Kaloy. May alam naman akong pwedeng pagkulungan, kaya hindi naman siguro gagalawin ng 3 si Big Bird. Ang tiya niya na ang sumagot. Matagal ang biyahe. 5 oras silang nasa daan bago nakarating sa Cavite. Isang malaking bahay ang kanilang pinasukan. Bumaba na si Mikay, karga si Big Bird. Ngunit bigla na lamang may sumigaw, kaya naman nagulat si Mikay
kaya nabitiwan niya si Big Bird. Maging ang alaga niya ay nagulat kaya tumakbo ito ng tumakbo. Mabilis itong hinabol ni Mikay. Mikay, naku po, hayaan mo muna si Big Bird. Ngunit hindi ito pinansin ni Mikay. Nilundag niya ang kanyang manok kaya niya ito nahuli. Ngunit nakasubsob naman siya sa sahig. Napatingala siya nang may nakitang paa sa kanyang harapan. Siya na ba yun? Yeah, I think so. Kung ayaw mong iprito ko ang manok mo, alisin mo yan dito. Malamig ang boses ng pangatlo. Hoy, sandali naman. Huwag mong kakantiin ang Big Bird ko. Kung ayaw mong itlog mo yung iprito ko. Pinanlakihan niya ng mata ang pangatlong nagsalita. Siniko si Mikay ng kanyang tiya na humahangos pa dahil sa paghabol nito sa kanya. Gumalang ka sa mga amo natin. Anak sila ng mag-asawang Peralta. Umayos ka, Mikay. Bulong ng kanyang tiya. Pasensya na, Inigo. Kenneth Rans. Pinag-iinitan ni Rans ang manok niya kaya hindi pumayag si Mikay. Napairap si Mikay bago pilit na nagsorry upang hindi magalit ang kanyang tiya. Hindi ko naman talaga ipiprito ang itlog mo. Pasensya ka na. Masama ang loob ni Mikay. Nagtawanan si Inigo at si Ken. She's crazy. Bulong pa ni Ken bago ngumiti sa kanya. Walang problema sa akin. Dagdag pa nito. Same here. Sabat ni Inigo bago sila iniwan. I hate you. Sinamaan siya ni Rans ng tingin. Manang, pagsabi kay Dad na hindi namin kailangan ng katulong, sapat ka na. Sir, nagbili na ang mami at daddy mo. Hindi ko na sila maaaring istorbohin sa bakasyon nila. Pinapasabi rin nila na mag-iingat kayo palagi sa trabaho. Napabuntong hininga si Rans habang si Mikay walang pakialam sa kanilang pinag-uusapan. Si Big Bird lang talaga ang kanyang inaalala dahil baka may naging pilay o sugat. Mikay, ikulong mo na nga sa likod yan. Sige na, kumilos ka na. Mamaya isasamahan kita sa magiging kwarto mo. Utos pa ng kanyang tiya na agad namang sinunod ni Mikay. Lumabas siya at nagtungo sa likod. Nakita niyang may kulungan nga doon. Kaya naman agad niyang ipinasok si Big Bird bago kinausap. Behave ka lang ha, kapag lumabas ka, baka katayin ka ni Rans. Bilin pa niya bago iniwan ang alaga niya sa likod bahay. Pagpasok niya ay agad niyang pinuntahan ng tiya niya sa kusina. Okay na ba si Big Bird? Opo tiya. Magalang na sagot ni Mikay bago akmang uupo, ngunit pinigilan siya ng kanyang tiyahin. Bitbitin mo ang gamit mo at umakyat ka na. Sa dulong kwarto ka. Dire-diretso lang tapos sa dulo. Katabi mo yung kwarto ni Rans. Dating kwarto ko yun, pero dito na ako sa baba. Kaya doon ka na sa dati kong silid. Umayos ka, maging matalas ang mata mo. Bilin pa ng kanyang tiya. Bakit po? Napakamot pa ng ulo si Mikay. Kasi may tumatakas na isa sa mga yan para lang magparty. Kaya ang trabaho mo, bantayan kung sino ang tatakas. Tapos ire-report mo sa akin. Kailangan kong i-update ang mag-asawa. Nais nilang magtino ang anak nila. Kala ko po kasi may multo. Manahimik ka sa kalukuhan mo, Mikay. Seryosohin mo ang trabaho na ibinigay sa'yo. Para rin ito sa mga magulang mo, tsaka kay Junior na nag-aaral pa. Oo naman po. Nag-thumbs up pa siya sa kanyang tiyahin. Ano po palang trabaho nilang tatlo? Nakikurious na tanong ni Mikay. Si Inigo ay engineer, samantalang si Ken naman ay may-ari ng bar. Si Ken nakamana ng pagiging negosyante ng kanyang mga magulang. Habang si Rans naman, doktor hindi kalayuan dito sa bayan. Okay. Lahat pala sila tapos tiya no? Oo naman, masyado lang talagang mga pasaway. Si Rans lang naman ang matino sa kanila. Hindi mo problema si Rans. Sa dalawa ka lang talaga malalagasan ng buhok sa kipay. Napataas ang kilay ni Mikay. May buhok ka pala sa kipay, tiya? Oo naman. Buliyaw ng kanyang tiya. Kala ko kasi panot na rin tulad ng buhok mo sa ulo. Natatawang pangaasar ni Mikay bago tinakbo ang hagdan dahil baka masapul pa siya ng sandok na hawak ng kanyang tiya. Napabuntong hininga si Mikay. Dumiretso na siya patungo sa kanyang silid. Ngunit nakarinig siya ng kakaibang tunog sa pangalawang silid na kanyang nadaanan. Nanonood ba ng kalasuan ang nasa kwartong to? Tanong ni Mikay sa kanyang sarili. Masyado kasing malakas ang speaker, kaya kahit paano, naririnig niya ang atungol ng babae. Kinatok niya ang pinto ng 3 beses.
Agad naman na natigil ang ingay bago may nagbukas ng pinto. Yes? Inosenteng tanong ni Ken. Narinig kong nanonood ka. Alam kong may pangangailangan ka't lalaki ka. Kaya naman naisip kong huwag kang husgahan. Pero sana naman hinaan mo. Hindi na nakatapos si Mikay dahil pinagsarahan na siya ni Ken. Sabi ko nga wala akong pakialam. Naibulong na lamang ni Mikay bago dumiretso. Maayos ang silid niya at malaki. Malambot ang kama at malinis. Kumpara sa kwarto niya sa probinsya, napapag at simple lang. Pagkatapos niyang mag-ayos ng gamit, lumabas na siya upang tulungan ang kanyang tiya na mag-asikaso sa kusina. Tapos na mga gamit mo? Opo, tiya. Anong ginagawa nung tatlo? Yung isa nanonood ng malaswa, si Ken. Loko pala yun, no? Mamaya pati si Big Bird kursunadahin. Bae pa naman ang alaga ko. Mahirap na. Nakakatakot na talaga ang tao ngayon. Hoy, para kang hibang sa iniisip mo. Hindi naman siguro darating sa punto na pati manok papatulan ni Ken. Oo, babaero yung tao. Pero sa manok talaga, hindi naman siguro. Napatango na lamang si Mikay. Tawagin mo na lang ang tatlo't kakain na kamo. Utos ng tiya niya na agad naman niyang sinunod. Umakyat na si Mikay sa hagdan patungo sa silid ng tatlong bugok. Kinatok niya muna si Inigo. Sabi ni tiya, kakain na daw. Bungad niya nang magbukas ito ng pinto. Naistorbo ba kita sa pagtulog mo? Pasensya ka na. Ayos lang. Isinara na nito ang pinto kaya lumipat na si Mikay sa kabilang silid. Ano na naman ba? Inis na tanong ni Ken nang siya ay masilayan. Napatitig si Mikay sa katawan ni Ken. Wala kasi itong pang-itaas na tila ba binabalandra ang pandesal. Tinignan lang ito ni Mikay ngunit wala naman iyon sa kanya. Ang dami niya nang nakitang nakataples sa probinsya. Hindi na bago sa kanya. Ngunit ang ganito kagandang katawan ni ngayon lang din niya nasilayan. You like it? Napakunot ang noo ni Mikay. Pinagsasasabi mo. Tinitignan ko lang kung may dumi ang pusod mo. At saka magbihis ka nga. Ang lamig-lamig na kahubad ka. Naiiling na sabi pa ni Mikay. Kakain na daw, bumaba ka na. Wika niya pa rito. Lumipat na si Mikay sa pangatlong silid. Napabuntong hininga muna siya bago kumatok. What? Walang emosyong tanong ni Rans. Watawat. Piloso pong wika ni Mikay. Hindi ako nakikipagbiruan babae. Umayos ka kung ayaw mong... Naputol si Rans sa sinasabi nang magsalita si Mikay. Ano? Anong gagawin mo? Huwag mo kong subukan lalaki. Mas lalong hindi ako nakikipagbiruan, no? Ilulugar mo pagiging matapang mo. Natawa si Mikay. Lumapit siya sa may pinto at hinawakan iyon. Nandito ako sa pinto mo, magmamatapang. Nilugar ko na. Nakangiting pamimiloso pa ni Mikay. Hindi makapaniwala si Rans na sa loob ng ilang taon niyang tahimik na buhay ay isang baliw na babae lang pala ang gugulo at magpapasakit sa kanyang ulo. Leave me alone. Malakas niyang bulyaw bago isinarado ang pinto. Arte mo? Rinig niyang sigaw din ito na hindi niya nasinagot. Napabuntong hininga si Rans. Pabagsak siyang nahiga sa kama at tumitig sa kisame. Kung palagi na lang niyang makakabangga ang dalaga, ay talagang mahihirapan siyang magkaroon ng katahimikan. At hindi rin siya papayag na basta na lang siyang kalabanin ni Mikay. Napangisi si Rans. Agad siyang umalis sa kama at mabilis na lumabas. Dederecho lamang siya patungo kung saan nakakulong ang manok ni Mikay. Nakita niya itong tulog, kaya naman agad niyang dinampot ang manok at pinigilan ang bibig na tumilaok. Kung hindi niya magagantihan ng amo, ay alaga na lamang ang babalikan niya upang magtanda ang pasaway na si Mikay. Ito ang naisip ni Rans na paraan. Agad niyang minaneho ang kanyang kotse sakay si Big Bird. Inilagay niya ito sa isang kahon upang hindi na siya mahirapan na hawakan pa ang manok. Samantala si Mikay, masayang nagliligpit ng pinagkainan. Naalala lang niya si Big Bird kaya iniwan muna niyang ginagawa at sinilip ang kanyang alaga. Big Bird! Isang malakas na palahawang narinig ni Inigo, kenat ng kanyang tiyahin. Ang Big Bird ko, nakidnap yata. Umiiyak niyang sumbong. Kidnap? Manok yun, hindi bata. Ambisyosa ka. Takang tanong ni Ken. Ken, saway ni Inigo. Paano mawawala? Nakakulong lang dun yun ah. Oo nga, pero wala siya. May nakikita ba kayo? Wala naman, di ba? Wala si Big Bird.
Baka nagbakasyon lang. Pangaasar pa ni Ken. Joke lang. Hindi nito mapigilan ng tawa habang nakatingin sa kanya na luhaan na. Na-chicken nap si Big Bird. Malakas na humagalpak ng tawa si Ken. Hindi ka nakakatulong. Galit na sigaw ni Mikay. Kayo lang naman kaaway ko eh. Malamang kayo lang din ang gumawa nito sa alaga ko. Dinuro ni Mikay si Ken. Ikaw, pakiusap ilabas mo na ang manok ko. Huh? And why would I do that to your stupid chicken? Kahit naman ayoko sa inyo ng alaga mo, hindi ko gagawin na kunin siya. Depensa ni Ken. Hindi rin ako. Wala akong galit sa iyo, Mikay. Naniwala agad siya kay Inigo. Hindi naman talaga ito katulad ng dalawa. Muli ay pumalahaw ng iyak si Mikay. Saan? Kanino? Biglang natigilan si Mikay nang siya'y may maalala. Hindi kaya si... Hindi na siya nakatapos nang biglang sumulpot si Rans karga ang manok niya. Gulat pa ito nang sila ay makita. Bigla namang tumilaok ang alaga niya, kaya nakumpirma niyang si Big Bird nga ito. Napakasama mo! Inagaw ni Mikay ang kanyang alaga. Kung masama ako, chicken feet na lang natira sa alaga mo. Walang emosyong sagot ni Rans sa kanya. Nakokonsensya pa rin ako kahit papaano. Demanda kita. Do it. Hindi naman ako magmumukhang tanga. Rans, ginawa mo talaga to? Pigil na pigil ang tawa ni Ken. I can't believe na darating sa point na pati manok, idadami mo sa inis mo sa babaeng to. Shut up, chicken. Oh, that hurts me. Ken lang name ko at wala akong kinalaman sa manok na yan. Umirap si Ken. Magsorry ka. Wika ni Mikay na ikinatigil ng lahat sa pagsasalita. Rans, magsorry ka. Utos pa niya. No way. Sagot nito bago pumasok na sa loob ng bahay. Kumain ka na, iho. Napasulyap si Rans sa tiya ni Mikay. Busog pa ako, salamat po. Magalang niyang sagot. Iho, tawag pa nito nang akmang aalis na. Pasensya ka na kung pinapasakit ni Mikay ang ulo mo. Kailangan talaga niya ang trabahong ito. Kaya sana wag dumating sa punto na paalisin mo siya. Mabait ang pamangkin ko. Dinadaan lang niya sa kalokohan ng lahat. Pero mabigat talagang nakapasa na problema sa kanya. Paliwanag nito na ikinatango ni Rans. Don't worry, Manang. Sagot niya upang hindi na mag-alala pa ang tiya ni Mikay. Umakyat na si Rans sa kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang t-shirt bago nahiga sa kama. Hindi talaga ugali ni Rans ang nagbubukas ng ilaw sa gabi. Mas nais niyang nakapatay ito upang makatulog siya ng maayos. Ipinikit niya ang mga mata. Ngunit nagulat na lamang siya nang may marinig siyang bumubulong. Magsorry ka. Magsorry ka. Dumilat si Rans bago nagpalinga-linga. Kamuntik pa niyang masuntok si Mikay na nasa gilid ng kanyang kama. Habang nakalagay sa harapan ng mukha nito ang buhok na tila ba si Sadako. Ano bang kahibangan ng... Tinakpan ni Mikay ang bibig niya. Daranasin mo ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buong buhay mo, kaya magsorry ka na. Pabulong pa rin na wika nito. Upang matigilan, hinila niya si Mikay pahiga kaya bigla itong nakapatong sa harap niya. Kita niya ang panlalaki ng mata nito kahit na madilim. Ano nga ulit yun? Nakangisi niyang tanong. Hindi sumagot si Mikay. Ikinulong niya ito sa kanyang bisig. Gusto mo yakapin kita sa leeg? Umiling si Mikay. Titigil ka na. Paninigurado pa niya. Hindi ito kumibo kaya naman hindi niya ito pinakawalan. Oo na, sorry na nga eh. Natawa ng lihim si Rans. Ang kaninang dalaga na pinagsusorry siya ay ang siyang nagsusorry sa kanya ngayon. Pinakawalan niya na si Mikay. Umalis sa pagkakahiga si Rans bago binuksan ng ilaw. Tumambad sa dalagang matipuno niyang katawan. Ngunit hindi doon nakafocus ang mata ni Mikay, kundi sa ibabang parte niya na talaga namang nagagalit. Napaiwas ito bigla. Paano kaya nakapasok yung tubig sa loob ng buko? Patay mali siyang tanong ni Mikay sa sarili nito upang mawala ang atensyon sa kanyang alaga. Napailing na lamang si Rans sa kahibangan at kakulitan ni Mikay. Mag-iingat ka. May pagbabanta siya kay Mikay. At bakit naman aber? Kasi kung may Big Bird ka, may Big Snake naman ako. Napakunot ang noo ni Mikay. Hindi nito gets ang sinabi niya. Nasaan? Ipakita mo nga, sige nga. Hamon pa nito. Puro kayabang. Kapag pinilit mo talaga ako, ipapakita ko. Pero sa ngayon, itatago ko muna.
Napailing na lamang si Mikay sa kanya. Wala naman kasi, sabi pa nito bago umirap sa kanya. Lumabas na si Mikay kaya naman isinara na ni Rans ang kanyang pinto. Tinawag mo na ba si Rans? Tanong ng tiya niya nang makita siya nito na paupo na. Opo tiya, pinaiinis na naman ako ng lalaki na yun. May ahas daw yun na alaga. Kwento pa niya na ikinakunot ng noon ng kanyang tiyahin. Sa pagkakaalam ko wala naman alaga si Rans. Tsaka walang hilig sa pag-aalaga ang isang yun. Alam ko naman tiya, sinungaling talaga ang isang yun. Napaira pa si Mikay. Napalingon si Mikay at ang tiya niya kay Ken na bigla na lamang humalakhak. Anong nakakatawa? Siya ang nagtanong kay Ken. Ang pagiging engot mo. Sarkastikong sagot ni Ken sa kanya bago na upo na. I'm hungry. Wika pa nito. Tiya, engot daw ako. Baling ni Mikay sa tiya niyang busy sa paglalagay ng ulam sa mangkok. Mabait ka naman, ayos na yun. Tanging sagot ng tiya niya na ikinatawa naman ni Ken. Gustong gusto talaga siya nitong napapahiya. Napabuntong hininga si Mikay at hindi na lamang kumibo pa. Bigla namang dumating si Inigo at si Rans. Inirapan muna siya ni Rans habang si Inigo nakangiti sa kanya. Tahimik lang si Mikay na nakikisabay sa tatlo. Ang tiya niya ay busog pa, kaya naman pinauna na silang kumain. Matapos kumain, pinuntahan na ni Mikay si Big Bird upang bigyan ng pagkain. Lagi niyang dinadalaw si Big Bird dahil baka masalisahan na naman siya ni Rans. Natatakot siyang baka sa susunod, seryosohin na talaga ni Rans ang pagprito kay Big Bird. Pumasok na si Mikay sa loob. Nadatnan niya si Ken na busy sa panunood. Lalagpasan lang sana niya ito, ngunit bigla na lamang siya nitong tinawag. Sa isip ni Mikay ay baka may kalukuhan na naman ng binata. Wala pa naman siya sa mood na makipaglukuhan o makipagbaradagulan. Nais niyang kahit papaano, matahimik ang buhay niya. Mikay, ano na naman Ken? Dalaan mo, sayang ang oras ko. My time is gold. Napangisi lang si Ken. Sinabi ba ni Rans na may alaga siyang snake? Tanong ni Ken na mukhang curious sa narinig nitong usapan nila ng tiya niya kanina. Oo, pero nakatago pa muna. Ayaw naman niyang ipakita sa akin. Wala talagang ideya ang dalaga sa sinabi ni Rans. Hindi naman kasi siya bastos na mag-isip. Literal na hayop talaga ang kanyang intindi at wala nang mali siya. Gusto mo bang malaman kung anong snake ang tinutukoy niya? Na-curious si Mikay. Ito na naman siya sa pagiging chismosa sa mga bagay-bagay na dapat hindi naman niya pinapansin. Sige nga. Hindi naman talaga literal na... Hindi nakapagsalita pa si Ken. Bigla na lamang kasing sumulpot si Inigo at sinamaan ito ng tingin. Shut up. Don't mind him, Mikay. Niloloko ka lang ni Ken. Sinamaan ni Mikay si Ken ng tingin. Lakas talaga ng trip mo. Inis pa niyang sabi bago iniwan ng dalawa. Samantala si Inigo at Ken naman na natira, masinsinang nag-usap. She's just a simple girl. Hindi mo na dapat sinasabi pa ang mga bagay na yun. Kung hindi niya na-gets, ibig sabihin, wala talaga sa isip niya ang mga kalaswaan. Grow up, Ken. Masyado kang seryoso, Inigo. I'm just kidding. Masaya kasing lokohin ng babaeng yun. Napakatanga. Napairap na lamang si Inigo bago iniwan na rin ang nakababatang kapatid. Gabi na. Patulog na sana si Mikay. Anong oras na rin naman kasi? Lumalalim na ang gabi. Ngunit may bumubulong sa kanya na wag munang matulog. Pakiramdam niya kasi ay may mangyayari. Binilin kasi ng kanyang tiya na maging handa at matalas ang pakiramdam. Kailangan hindi siya tutulog-tulog. Kailangan nga pala niyang alamin kung nagpa-party ang tatlo o kung sino ang tumatakas. Naipaliwanag na kasi sa kanya na kapag lumalabas ang isa sa mga ito o ang tatlo ay palaging may gulo na nangyayari. Sawa na ang mga magulang nitong umayos sa gulong pinapasok ng tatlo, kaya pinababantayan nito ngayon. Bukas din, may pasok pa ang mga ito. Feeling naman ni Mikay ay magiging behave ang mga ito ngayong gabi. Napakamot si Mikay sa kanyang rosas. Masyado na pala itong madamo. Maging siya'y napailing sa kakapalan nito nang silipin pa niya iyon. Bumangon si Mikay bago kinuha ang mahiwaga niyang pangahit. Madaan siyang lumabas dahil nakakahiya naman na malaman pa ng lahat na lumabas lang siya para lang mag-ahit. Ngunit siya pala ang mabibigla. Mabilis na bumaba si Ken sa hagdanan. Kitang-kita niya iyon. Kaya naman upang hindi ito makatakas, agad siyang sumunod ng palihim.
Hindi na siya gumawa pa ng ingay dahil alam niyang tulog na si Inigo at si Rans. Nagtago si Mikay sa gilid. Bigla kasing bumalik si Ken. Mukhang may nakalimutan. Kaya naman ang ginawa ni Mikay upang hindi siya makita ni Ken. Agad siyang pumasok sa kotse. Sa may likod siya nagtago. Nakahiga siya pabaluktot magkasya lang habang hawak ang kanyang pang-ahit. Gustong sapukin ni Mikay ang kanyang sarili. Bakit nga ba pumasok pa siya dito? Napakadilim at tila ba hindi siya makakahinga. Ngunit hindi naman isinara iyon ni Mikay. Inawangan lang niya upang makalabas siya agad paghinto ng kotse. Naramdaman niyang umandar na ang kotse. Ilang minuto bago ito huminto. Sinilip ni Mikay ang lugar at nakita niyang sa parking lot ng club sila huminto. Oo nga pala, si Ken pala ay may minamanage na club. Napabuntong hininga na lamang si Mikay. Gusto sana niyang sampalin ang sarili. Bakit ba niya sinundan si Ken? Obligado itong lumabas dahil sa club nitong minamanage. Kahit sisihin ni Mikay, wala na siyang magagawa pa. Nandito na siya sa komplikado niyang sitwasyon dahil sa kanyang katangahan. Hi baby, I miss you. Boses ni Ken na tila ba sabik na sabik. Can we do it now bago pumasok sa loob? Hindi masyadong magets ni Mikay ang usapan ng dalawa. Sure, basta ikaw babe. I'm willing to do anything for you. Wow, ang sweet naman. Ito ang unang pumasok sa isipan ni Mikay. Mukhang GF ni Ken ang kausap nito ngayon. Ngunit napakunot ang noo ni Mikay nang bigla na lamang siyang makarinig ng mga kakaibang tunog. Una ay alam niyang naghahalikan ng dalawa. Sumunod ay halinghing na ng babae. At ang pangatlo, tila ba nagpapalakpakan na ang mga ito. Palabas na sana si Mikay dahil ngawit na rin siya sa kanyang pwesto nang biglang lumindol. Maalog ang kotse kaya naman nagkanda-untog-untog tuloy siya. Lumabas si Mikay. Inis na inis siya. Ngunit hindi niya magawang magreklamo dahil kasalanan naman niya. Hawak pa niya ang pang-ahit niya na mas nakapagpadulot ng frustration sa kanya. Nanlaki ang mata ni Mikay nang makita ang ganap. Hindi naman kasi nakasara ang bintana. Marahil iniisip ng dalawa na madilim naman sa pwesto nila. Ngunit sa mata ni Mikay na mas malinaw pa nga sa pusa ay hindi nakaligtas ng dalawa. Mikay? Gulat na gulat si Ken. Masyadong awkward ang sitwasyon nilang tatlo. Si Mikay na nakasilip sa dalawa. Habang ang babae naman ay nakaupo kay Ken. Maniwala ka sa akin Ken, hindi ko talaga sinasadyang. Hindi na nakatapos si Mikay. Pinagsarhan na kasi siya ni Ken ng bintana. Napabuntong hininga si Mikay. Ibinulsa na lamang niya ang hawak niyang pang-ahit bago hinintay kung ano ang maaaring gawin na parusa ni Ken sa kanya. Lalo na ng tiya niya na natitiyak niyang si sermon na naman siya. Bawal tanga pero pangalawang araw pa lang niya sa mga Peralta, nakagawa na siya ng katangahan. See you tomorrow babe. Paalam ng babae bago matalim siyang sinulyapan. Napayuko na lamang si Mikay. Sakay na. Walang emosyong utos ni Ken sa kanya na sinunod na lamang niya. Gabing-gabi na. Dapat natutulog ka na sa mga oras na to, Mikay. Anong kabaliwan ang pumasok sa isip mo at nagtago ka sa likod para lang sundan ako? Halata ang galit sa boses ni Ken. Pasensya na talaga. Akala ko kasi kung saan ka lang pupunta. Nakalimutan ko na may nightclub ka palang pinapatakbo. Naisip ko huli na. Napailing pa si Mikay sa kanyang katangahan. Dapat kasi mag-aahit lang talaga ako eh. Sana talaga nag-ahit na lang ako. Sana wala ako nagawang kabaliwan. At sana hindi nangangati yung ano ko. Dere-derechong paliwanag ni Mikay na kabadong-kabado. Susumbong mo ba ako kay tiya? Alam kong nakakahiya tong ginawa ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi ko naman ipagkakalat na nakita kitang may katusukan eh. Alam mo, nakakatawa ka talaga. Imbis na magalit ay napatawa bigla si Ken. Ang kulit mo, Mikay. Hindi ka nagalit? Tinatanggap mo ang sorry ko? Normal lang na magalit ako. Pero yung kabaliwan mo to the highest level. Parang baliw na lang din na nakitawa si Mikay kahit kinakabahan siya. Gutom ka ba? Midnight snack you want? Biglang tanong ni Ken. Sino bang tatanggi sa pagkaing libreng inaalok? Sige, samahan mo akong mag-midnight snack. Tumango si Mikay. Kalimutan mo na yung nakita mo kanina.
Ang gawain na yun para lang sa open-minded na tao. Pero para sa taong gaya mo, hindi ko sure kung papaano mo i-handle ang ganoong sitwasyon. Kahit naman hindi ako sanay sa mga pang-araw-araw ninyong ginagawa, naiintindihan ko naman na lalaki ka at babae siya. Parehas kayong may pangangailangan. Nag-aaral naman ako kahit paano. GF mo naman siya, diba? Tanong pa ni Mikay. Kahit paano, nagiging komportable siyang kausap si Ken. Hindi ko siya GF. Hindi ako nakikipagrelasyon. Mabilis na sagot ni Ken na ikinatungangan ni Mikay. Ibig sabihin, nagtusukan lang talaga kayo tapos wala na pagkatapos? The end na? Takang-taka si Mikay. Yup, proud na sagot ni Ken. Tama ka, hindi ko nga talaga maiintindihan. Sang-ayon niya kay Ken sa sinabi nito kanina. Natawa na lang si Ken. Alam kong slow ka. Snake nga lang ni Rans, hindi mo pa magets until now. Ano ba kasi yun? Ibig sabihin ng snake niya ay yung Junjun niya na nasa pagitan ng kanyang hita. Nanlaki ang mata ni Mikay. Iniisip mo pa rin ba yung nalaman mo? Natatawang tanong ni Ken. Nakikita niyang tawang-tawa pa rin ito, nagpipigil lamang. Kasalukuyan silang nasa isang park. Sila na lang ang tao. Mag-aalas 2 na pala, nasa labas pa rin sila. Nakaupo silang dalawa sa swing. Nagulat lang ako. Hindi ko inaasahang yun palang tinutukoy niya. Napakabastos niyo rin talaga no? Nasa dugo niyo na ba yan? Si Inigo na lang yata ang matino. Napairap si Mikay. Kinagat niya ang burger na binili ni Ken. Sana talaga tumagal ako. Wika pa niya. Mabait naman talaga si Inigo. Mahaba ang pasensya niya at marespeto kumpara sa amin. Si Rans tahimik lang at mas gustong mapag-isa kaysa makipagsalamuha. Ako naman gusto ko laging nagpa-party. Ano bang purpose natin sa buhay? Siyempre dapat maging masaya tayo. Gawin na natin lahat ng ikasisiya natin. Kasi kapag namatay tayo, yun na ang the end. Minsan yung sobrang kasiyahan, nagiging selfishness ng tao yan. San ka ba masaya? Sa mga ibang tao? Sa mga bagay na mali? Para sa akin lang naman to akin. Iba pa rin yung sayo syempre. Kanya-kanyang opinyon naman tayo Ang kasiyahan ko ang pamilya ko at yung mga taong alam kong tunay yung pagmamahal sa akin. Kahit nahihirapan kami, masaya pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi alam kong suportado ko ng pamilya ko. Alam kong hindi nila ako iiwan. Ang seryoso mo naman. Ngumiti lang si Mikay. Pero tama ka Mikay. Ngumiti si Ken. Mabalik tayo sa snake ni Rans. Bukas ay humanda sa akin ng kapatid mong yun. Natawa si Ken bago na pailing. Umuwi na silang dalawa. Kahit paano, medyo nawala ang inis ni Mikay kay Ken. Pumasok na siya sa silid at pabagsak na nahiga sa kama. Hindi nagtagal nakatulog na rin siya sa sobrang pagod. Kinabukasan, kamuntikan pa niyang masira ang alarm clock. Gusto pa kasi niyang matulog, ngunit hindi pwede dahil tutulong na siya sa gawaing bahay. O bakit parang puyat na unggoy ka? Tanong ng tiya niya nang napansin ang panay niyang paghihikab. Hindi po ako nakatulog masyado. Sagot niya bago pinisilpi silang sarili upang magising ang kanyang diwa. Good morning Mikay. Tumango lamang si Mikay kay Ken. Para bang hindi ito napuyat. Marahil ay sanay na ito sa puyatan kaya hindi na siya nag-isip pa. Magandang umaga. Bihis na si Inigo. Mauna na ako. Paalam pa nito. May pasok na nga pala ito. Si Rans na lamang ang kanyang hinihintay. Ilang minuto lang, lumabas na rin ito. Wala itong imik. Ni sumulyap sa kanya, hindi nito ginawa. Ganoon naman talaga si Rans. Sanay na si Mikay. Padadalhan na lang kita mamaya sa hospital. Alam kong straight na naman ang duty mo iho. Tumango lamang si Rans sa kanyang tiya. Hinatid na lamang niya ito ng tingin. Sinundot naman ni Ken ang kanyang tagiliran. Ini-imagine mo ba kung gaano kalaki ang snake ni Rans? Pagbibiro ni Ken sa kanya. Baliw, hindi no? Namamangha lang ako sa profesyon niya. Mahirap maging doktor, magtiwala ka sa akin. Ako nahihirapan kay Rans kapag straight ang duty niya. Hindi ko carry yun. May nightclub ka diba? Ibig sabihin, bihasa ka rin sa puyat. Pero hindi ako tulad ni Rans na nakakakita ng mga naaaksidente. Mahina ang loob mo kumpara sa kanya. Dadalhan mo pala siya mamaya no?
Sana lang hindi ka maligaw sa lawak ng hospital na pinagtatrabahuhan niya. Ayaw kasi ni Rans yung bumibili sa labas ng pagkain. Sa restaurant lang yun kumakain. Sobrang arte talaga. Kaya regular mo siyang dadalhan ng pagkain. Parang bata, no? Natatawang sabi pa ni Ken. Tanghali na kaya nagayak na ang tiya ni Mikay nang dadalhin na pagkain para kay Rans. Si Mikay naman napaliwanagan na kung saan sasakay at kung paano pupunta kay Rans. Gusto mo bang ihatid na kita? Alok ni Ken. Aalis ka, 'di ba? Wag na, kaya ko naman na. Lagi kong kasama si Magtanong. Sino yun? Hindi agad na gets ni Ken ang kanyang biro. Magtatanong. Okay. Sige, mauna na ako. See you later. Kung gagawa kang katangahan ulit, ingat ka, wag kay Rans. Mahirap pakiusapan ng isang yun. Mabuti nga at mabait ako. Pagyayabang pa ni Ken na inirapan lamang ni Mikay. Maya-maya, iniabot na sa kanya ng tiya ang baon ni Rans. Ingatan mo to, Mikay. Huwag tatanga-tanga. Kapag nasa surgery si Rans, ipaiwan mo na lamang sa mini office niya. Opo, tiya. Lumabas na si Mikay at nag-grab. Hindi naman matraffic, kaya nakarating agad siya sa hospital. Dire-diretso lamang si Mikay. Tanda pa niya ang mga bilin sa kanya. Hinanap lamang niyang sinasabi ng kanyang tiya na mini office ni Rans. Kumatok si Mikay, ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob at bumukas naman ito. Hindi naman pala nakalak ang pinto. Sinuri ni Mikay ang paligid. Maayos ang room ni Rans. Organized talaga ito sa mga gamit. Dahil wala namang tao, naupo muna si Mikay. Umaasa siyang mahihintay niya si Rans. No choice si Mikay dahil wala rin namang tao na maaari niyang pagbilinan. Dahil inaantok, napadukdok muna si Mikay. Hindi lang niya namalayan na matagal pala siyang nakatulog. Nagising lamang siya nang may marinig siyang kaluskos. Tululaway pa nga siya. Mabutit na punasan agad niya. Rans, buti naman nandito ka na pala. Kinusot ni Mikay ang mga mata. Ito, pananghalian mo. Pasensya na nakatulog pala ako. Alam mo ba kung anong oras na? Mag-iisang oras siguro ako nakatulog, kaya sa tingin ko mag-aalauna na. Gabi na. Kalalabas ko lang ng operating room. Ha? Ibig sabihin, gabi na? Ngayon ka lang kakain para sa tanghalian? Hindi kumibo si Rans. Nalilipasan ka. Dapat pala nag-aalmusal ka muna, no? Grabe, sobrang tagal naman pala. Hindi pa rin kumibo si Rans. Kinuha nito ang pagkain na dala niya at walang imik. Dapat hindi ka nagpapagutom. Pwedeng huwag kang madaldal. Uuwi ka na ba? Tanong pa ni Mikay. Bukas pa uwi ko. Magsasalita pa sana si Mikay nang biglang may pumasok. Pasensya na, may bisita ka pala, Doktora Peralta. Maganda yung babae kaya hindi mapigilang mamangha ni Mikay. Hello, bati nito sa kanya. Hi, binasa niya ang name nito. Doktora Suarez? Yes, it's me. Umalis ka na nga. Bulong ni Rans sa kanya. Salamat ka, may taong iba. Bulong ni Mikay bago tumayo na. Mauna na ako, Doktora Suarez. Doktor Peralta, mauna na po ako. Mapang-asar ng ngiti ang ibinigay niya sa binata na inirapan lamang nito. Napailing na lamang si Rans. Who's that? Nakangiting tanong ni Nicole. Si Nicole ay madalas niyang makasama dito sa hospital. Palagi rin siya nitong inaaya na kumain sa labas. But he is always busy. Lagi niyang pinahihindian ng dalaga. Kilala rin ng magulang niya si Nicole, maging ang magulang nito. Bagong kasambahay. Pamangkin siya ng matagal na naming kasambahay. Cute. Who? Siya, cute yung kasambahay niyong bago. I think I like her. And I don't. Bulong ni Rans. Sabay na tayong kumain. Hindi kumibo si Rans at hinayaan na lang si Nicole. Napansin niyang may bitbit pala itong lunchbox. Here, share tayo sa food ko. Since ayaw mong kumakain sa labas, edi sasabayan na lang kita palagi. Dito na rin ako kakain. Mom cooked this for us. Masayang paliwanag pa ni Nicole na hindi pinapansin ni Rans. Ilang taon na pala si Mikay? Biglang tanong naman ito. Honestly, wala siyang alam kung ilang taon na si Mikay o kung saan itong probinsya galing. Basta ang alam lang niya, wala siyang interes sa makulit na dalaga. Hindi ko alam. Can you just eat and stop talking? Okay, sorry.
Napairap na lamang si Rans. Matapos ang duty niya, dumiretso na siya sa bahay, sakay ang kanyang motorcycle. Naka-motorcycle lamang si Rans kapag pumapasok. Naiiwasan niya ang traffic at hindi nahuhuli sa pagpasok. Gabi na, straight kasi siya. Bukas ay panghapon siya kaya magagawa niyang makabawi ng tulog. Hey, nasalubong niya si Ken na palabas pa lamang. Papasok pa lang ako eh. Kung may oras kayo, punta lang kayo sa nightclub ko. Libre ko na. Not now. I'm really tired. Tumango si Ken bago lumabas na. Nadat na naman niya sa couch si Inigo na umiinom ng tea. Want some? Alok nito na mabilis niyang tinanggihan. Nandyan ka na pala. Gusto mo bang paakitan na lang kita na makakain mamaya? Alam kong pagod ka. No thanks. Kaya ko namang bumaba mamaya manang. Just make sure na may makakain na. Paiwan na lang sa table ko at ako nang bahalang mag-init. Biling niya bago umakyat. At hindi lang niya nakita ay si Mikay. Marahil ay nasa alaga na naman ito ang dalaga. Ibinaba niya ang kanyang backpack sa gilid ng kanyang kama bago nahiga. Napatitig siya sa kisame. Nakakapagod ang duty niya. Maraming nasa ER. Namalayan na lamang ni Rans na malalim na pala ang kanyang naitulog. Nagising kasi siya ng bandang 12:00. Nauuhaw siya at nakaramdam na rin ng gutom kaya bumaba na. Madahan lang siyang lumabas dahil ayaw niyang makaistorbo. Nakita niyang may pagkain sa mesa. Agad niya itong kinuha upang iinit nang mapansin niya si Mikay. Bakit gising ka pa? Alam kong lalabas ka pa para kumain, kaya naman nag-abang ako. Nasa couch ako nakahiga, hindi mo lang ako napansin. Ako na mag-iinit. Inagaw ni Mikay ang mangkok sa kanya na may lamang ulam. Dapat natulog ka na. Kaya kong maghanda ng pagkain, hindi naman ako baldado. Hindi na siya sinagot ni Mikay. Madalas kong gawin to para sa tatang ko. Maaga siyang lumulusong sa trabaho kahit malalim pa ang gabi. Sanay akong gumising para lang maghanda. Kaya ayos lang to kahit lagi ko pang gawin. Alam kong busy ka sa trabaho. Dapat ang mga gaya mo, pinapahalagahan at pinupuri kasi araw-araw nagliligtas ka ng tao. Hindi nakakibo si Rans. Pinaghain siya ni Mikay bago ito naupo. Hindi pala araw-araw, lukaret ang dalaga. May oras na seryoso ito kapag seryosong usapan at sitwasyon. Umihigop pa lang ng sabaw si Rans nang magtanong si Mikay sa kanya na ikinasamid niya. Bakit mo nga pala sinabing may alaga kang snake? Alam ko na ibig sabihin. Sinabi na sa akin ni Ken. Sinabi mo ba sa akin yun kasi gusto mo kong tusukin? Binawi na pala ni Rans ang sinabi niyang hindi naman lukarit si Mikay palagi. Kasi mas masahol pa pala ito sa lukarit. Gustong matawa ni Rans matapos makabawi sa pagkasamid niya. Seriously? Gusto ko lang asarin ka. Hindi kita magugustuhan, Mikay. Depensa pa ni Rans. Nagtanong lang naman ako. Di kung hindi, di hindi. Simple lang naman. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Walang meaning yun. And please, I don't like you. Gusto ko lang linawin to baka mamaya umasa ka. Oo na nga diba, tama na. Nayayamot na sagot ni Mikay bago padabog na tumayo. Tutulog na nga ako. Sana pala hindi na kita inintindi. Nakakabwisit ka. Kibit balikat na lamang si Rans bago ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Matapos kumain, nagtungo na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Hindi muna siya natulog. Nilibang muna ni Rans ang sarili niya sa pagbabasa ng librong gustong-gusto niya. Kinabukasan, tanghali na siyang gumising. Binawi niya ang kanyang tulog. Paggising niya, nagkape na muna siya habang prenting nakaupo sa labas nila. May pahingahan kasi sila sa labas ng bahay. May kalawan ng bahay nila at ang ina niya ay mahilig sa halaman. Kaya naman araw-araw, dinidiligan ng tiya ni Mikay ang mga ito. Excuse me lang. Hatak-hatak ni Mikay ang mahabang hose. Binabalak yata nitong magdilig. Umusog na lamang siya upang mag-adjust. Tulungan na kita, Mikay. Napalingon si Rans sa kapatid niyang si Inigo. Hindi na, isa lang naman tong hose. Sige na, upo ka na lang at carry ko na to. Lihim na natawa si Rans. Gawaan mo na lamang ako ng tea mo. Sure. Nakangiting sagot ni Inigo bago siya tinanguan. Mamaya pa duty mo? Tanong nito. Yeah, and you? Na-visit ko naman na yung site.
Tatawagan na lang nila ako kung may problema. Maluwag oras mo. Good for you. Why don't you try visit Ken's Nights Club? Pas. Natatawang sagot ni Inigo bago tumalikod. Maiwan muna kita. Gagawan ko muna si Mikay ng tea. Gusto mo ba? Alok pa ni Inigo sa kanya na mabilis niyang tinanggihan. Okay na ako sa kape. Napabaling siya kay Mikay pag alis ni Inigo. Matunaw ako niyan. Alam kong maganda ako. Nakita pala siya nito. Huwag mong ipagkalat baka ma-discover pa ako. Pagbibiro pa nito na inirapan niya lamang. Ang ganda mo, parang wifi password sa bahay. Paano mo nasabi? Nakataas ang kilay ni Mikay sa kanya. Kasi kayo lang ng pamilya mo ang nakakaalam. Napasimangot si Mikay. Nakakatawa yon ha? Yamot na ang dalaga kaya natatawa na lamang si Rans. Tumayo na siya matapos maubos ang kape. Walang pasabing iniwan niya si Mikay. Magagayak na kasi siya sa pagpasok. Nadatnan niya si Ken na nakaupo sa couch. Dalaw naman kayo sa nightclub ko. I'm busy at isa pa may spy na tayo. Bawat kilos naka-update sa magulang natin. Wala na silang tiwala sa atin dahil sa sunod-sunod nating trouble. Sige, may iimbitahan lang ako. Nakangising sabi pa ni Ken. Hindi na lamang niya ito pinansin. Matapos magdilig ni Mikay, naupo na siya sa pwesto kanina ni Rans. Naupo siya na para bang donya bago humigop ng tea na gawa ni Inigo. You like it? Na-excite na tanong ng binata sa kanya. Oo naman, bravo. Napakahusay mo Inigo. Alam mo, pwede kang mag-business ng ganito eh. Salamat. Teka, wala ka bang pasok? Baka nalilibang ka masyado. Free ako today. Ayos. Tumango siya sa binata bago tumayo. Pasok na ako, may mga gagawin pa kasi ako eh. Tambak na kasi ang labahin, kaya kailangan kong kuhanin na marurumi ninyong damit sa silid nyo. Maglilinis na rin pala ako dahil busy si Tia sa kusina. Paliwanag pa niya bago tumayo na. Busy ka nga. How about mamayang gabi? Bakit? Anong meron? Tanong ni Mikay kay Inigo. Wala naman. Gusto ko lang sanang kumain sa favorite kong restaurant. Baka pwede mo kong samahan. Hindi makapagdesisyon agad si Mikay dahil tambak talaga ang kanyang trabaho. Tignan ko kung pwede ako mamaya. Kapag hindi ako pwede, iba na lang ang ayain mo. Wala naman kasi kay Mikay ang mali siya. Walang meaning ang mga ito sa kanya. Hindi siya manhid, sadyang hindi lang siya mapagbigay ng mali siya sa mga simpleng bagay. Tia, mag-aayos na po ako sa kwarto nila. Sigaw niya upang ipaalam sa kanyang tiya. Una niyang pinuntahan ay ang kwarto ni Inigo. Mukhang hindi na nga yata nito kailangang ayusin. Napakalinis, maging ang mga marumi ay nakaayos. Dadamputin niya na lamang, ganoon din ang kama ng binata. Natutuwa tuloy siya dahil nabawasan ang kanyang trabaho. Mabilis siyang nakalabas sa silid ni Inigo. Sumunod ay silid ni Ken. Kung gaano kalinis ang kay Inigo, kabaliktaran naman kay Ken. Napangiwi si Mikay bago nagsimulang ayusin ang mga nakakalat na pinagdamitan ni Ken. May mga basura rin at ang mga gamit nito hindi man lang nakaayos. Napabuntong hininga siya bago sinimulan ng pag-organize ng mga gamit ni Ken. Napakunot lang ang noo niya nang makita ang box na nasa table nito. Napagtanto niyang protection iyon sa nagtatalik kaya naman agad niya itong binitiwan. Nakakadiri talaga ang isang yun. Bulong pa ni Mikay. XL? Napasigaw sa gulat si Mikay. Hinayaan niya na lang yun. Nag-focus na lamang siya sa paglilinis. At nang matapos sa silid ni Ken, lumipat naman siya sa silid ni Rans. Katulad ni Inigo, maayos din ang silid ni Rans. Lahat ng gamit ay naka-organize. Kinuha niya ang mga marurumi bago ito lumabas na. Bukas niya sisimulan ng paglalaba. Sa ngayon ay maglilinis na lang muna siya. Naligo na si Mikay matapos ang gawain. Maghahatid kasi siya kay Rans ng dinner. Alam na niya ang papunta at hindi na siya maliligaw pa. Matapos iluto ng kanyang tiya ang pagkain ni Rans, agad na siyang nagpunta. Sa dati lang siya nagpunta. Inabutan niya doon si Rans at si Doktora Suarez. Nandito ka pala ulit. Nakangiti sa kanya ang doktora. Sinulyapan siya ni Rans. Kapag wala ako dito, iwan mo na lang. Bilin ito sa kanya. Oo, para hindi ka na mahirapan. Baka may mga gagawin ka pa. Nasabi ni Rans na bago ka nilang kasambahay.
Oo, nakangiting sagot ni Mikay. Kaya mo bang umuwi? Tanong ni Rans sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Oo naman, kaya ko mamasahe, kaya ko lumakad at kaya ko magtanong. Baka kasi iniisip ni Rans na hindi ka sanay sa city. Kasi 'di ba, bundok sa lugar nyo? Sabat ni Doktora Suarez. Pinilit na lamang umiti ni Mikay. Mukhang maliit nga ang tingin ni Rans sa kanya. Na pati sa pamamasahe, iniisip nitong ignorante siya. Taga-probinsya lang ako pero hindi naman ako bobo. Sagot niya bago lumabas. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Rans sa tanong niya. Si Doktora Suarez ang nagbigay ng meaning. Napairap si Rans ng lihim bago hinarap ang doktora. Pasensya na, hindi ko naman iniisip na bobo siya. Ang sa akin lang, nag-aalala din naman ako sa kanya. Mukhang nagalit yata si Mikay. Next time, huwag kang makikisali sa usapan ng may usapan. Hindi nakakatulong. Walang emosyong sagot niya bago iniwan ng doktora. Nawala na siya ng gana. Hindi naman talaga maliit ang tingin niya kay Mikay. Iniisip lang niya na baka maligaw ito dahil bago pa lamang ito sa lugar. Napailing na lang siya bago napabuntong hininga. Kapag nalaman ito ni Inigo na nasaktan niya si Mikay, magagalit ito sa kanya. Pansin kasi niyang nahuhumaling si Inigo kay Mikay at mukhang ganoon na rin si Mikay sa kapatid niya. Hindi makapag-focus si Rans. Iniisip niya kung nakauwi na ba si Mikay. Kaya naman, sinubukan niyang tawagan si Inigo dahil alam niyang sa mga oras na to, nasa bahay na ang kapatid niya. Napatawag ka, bungad ni Inigo. Nakauwi na ba si Mikay? Diretsahang tanong niya. Oo, nakauwi na. Agad niyang pinatay ang tawag matapos malaman na nakauwi ito ng maayos. Ngayon hindi na siya makukonsensya. Nasa bahay na ito at wala namang masamang nangyari sa dalaga. Matapos ang duty ni Rans, agad siyang umuwi ng bahay. Madahan lang siyang nagmaneho dahil puyat siya. Nakakaramdam na siya ng antok, kaya naman ingat na ingat si Rans. Pag-uwi niya'y balak sana niyang dumiretso sa kanyang silid. Ngunit napansin niyang naglalabas si Mikay. Kaya naman, ito muna ang inuna niya upang makausap ang dalaga tungkol sa sinabi ni Doktora Suarez. Gusto lang niyang linawin. Mikay, agad itong napalingon sa kanya. Ngunit wala ang ngiti nito sa labi tulad noong una. Patunay lang na talagang nagalit nga sa kanya si Mikay. Gusto ko lang sabihin na hindi natuloy ni Rans dahil sa biglang pagsulpot ni Ken. Mikay! Tawag nito sa dalaga bago napabaling sa kanya. Uy, nakauwi ka na pala. Pahinga ka na. Tinapik pa ni Ken ang kanyang balikat. Tumango si Rans bago napasulyap kay Mikay na nakangiti kay Ken. Mikay, punta ka sa nightclub ko. Masaya doon. Tapos ipakikilala kita sa mga kaibigan ko. Aya ni Ken na hindi niya nagustuhan. Si Mikay pa lang tinutukoy niyang iimbitahan niya. Ito ang naitanong ni Rans sa kanyang isipan. Ano bang pakialam niya? Napailing na lamang siya bago iniwan ang dalawang nag-uusap. Dumiretso na si Rans sa kanyang silid bago pabagsak na nahiga sa kama. Gusto niya nang pumikit upang matulog ngunit hindi pa maaari. Maliligo muna siya. Hindi kasi sanay si Rans na hindi naglilinis ng katawan bago matulog. 1 oras lang natulog si Rans. Nakaramdam kasi siya ng gutom, kaya naman bumaba na muna siya at tumungo sa kusina. Napansin niyang 7:00 na pala. Hapon na siya nakauwi kanina. Bukas ay night duty ulit si Rans. Nadatnan niya ang tiya ni Mikay na nasa kusina. Magandang gabi iho, maupo ka, ihahanda ko ang pagkain mo. Napatango siya bago naupo. Nasaan ho si Mikay manang? Pasimple niyang tanong, hindi niya kasi ito napansin. Isinama ni Ken, pinagpaalam naman tsaka sabi ko wag papayagang uminom. Napataas ang kilay ni Rans. Si Inigo. Hindi pa nakakauwi. May site visit yata sila't bukas pa makakauwi. Mariing napapikit si Rans. Hindi pa naman marunong sumunod sa bili ng kapatid niyang si Ken. Matapos niyang kumain, nagpaalam siyang lalabas lang. Hindi sinabi ni Rans na sa nightclub ang punta niya. Mabilis lang na nakarating si Rans. Una niyang hinagilap si Ken na alam niyang sa VIP room ang madalas nitong tinatambayan dahil sa mga babaeng dinadala nito doon. Hinanap kasi niya si Mikay. Hindi naman niya napansin. Kumatok siya. Nakailang katok bago siya pinagbuksan ni Ken. Nagulat pa nga ito nang siya ay makita. Glad you're here. Join us. I'm not like you, Ken. Where's the maid from province?
Si Mikay? Gosh, I almost forgot. What do you mean? Sumama ang aura ni Rans. Tanga ka ba? Alam mong hindi sanay sa ganito yung tao, tapos inuna mo pa ang pagpaparaos mo? Why so mad? Natatawang tanong ni Ken. Iniwan ko siya sa counter. Sabi ko juice lang ang iserve sa kanya. Wala siya sa counter, Ken. Yun ang una kong tinignan para hanapin ka. Oh, then, where she is? Agad na dinampot ni Ken ang t-shirt nito at iniwan ang kasama nitong babae upang hanapin nila si Mikay. Natagpuan nila itong nasa dance floor. Tila ba nakainom na ito dahil wala na itong hiya at sayaw lamang ng sayaw. Iuwi ko na siya. Walang emosyong wika niya bago lumapit kay Mikay. Natigilan lang si Rans nang mapaharap si Mikay sa kanya. Nakangiti ito at tila ba masayang masaya. Natigilan ang tugtog at naging sweet dance. Nakatayo lang si Mikay habang may ngiti, habang si Rans naman bigla na lamang napako ang tingin sa dalaga. Hindi niya maalis ang tingin kay Mikay. Kusang gumalaw ang kanyang paa upang ito ay lapitan. Hinihintay ka na ng tiya mo. Yayariin ko lang tong sayaw. Sagot ni Mikay. Kahit may tama na ito ng alak, nakakasagot pa naman ito ng maayos. Gusto mo ba akong isayaw? Hindi na sumagot si Rans. Ipinatong na lamang niya ang kamay ni Mikay sa kanyang balikat at ang kamay niya ay sa bewang nito. Sa mga oras na to, ang tanging naririnig lang ni Rans ay ang tibok ng kanyang puso. Biglang nawala ang mga tao sa kanilang paligid. Kahit ang tugtog ay hindi na niya marinig. Nasusuka ko. Bulong ni Mikay bago napasandal sa kanyang dibdib. Lasing na nga to. Inalalayan niya palabas si Mikay. Si Ken ay mukhang kanina pa bumalik sa VIP room. Isinakay niya si Mikay sa kotse. Inayos na rin ito ang suot nitong dress. Tumataas kasi ang dress nito kaya nakikita ang hita ng dalaga. Bakit ka nandito? Bigla ang tanong ni Mikay. Hindi muna niya pinaandar ang sasakyan. Nag-aalala na ang tiya mo. Palusot niya kay Mikay. Akala ko iniisip mo na naman na baka hindi ako makauwi. O baka mapahiya lang ako dito. Mikay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto kong kausapin ka kanina pa lang pero sumulpot si Ken. Totoo naman kasi, wala akong binatbat kumpara kay Doktora Suarez. Pero sana naman wag mong ipapamuka. Lasing ka, hindi mo naiintindihan ngayon. Alam kong hindi mo ko gusto. Pero itong trabaho kasi na to, kailangan ko kaya kinakapalan ko ang mukha ko. Stop talking. Sleep. Utos pa niya. Bukas na tayo mag-usap. Hindi naman humibo pa si Mikay. Tulog na ang tiya ni Mikay pagdating nila. Hindi na ito ginising pa ni Rans dahil alam niyang pagagalitan lang nito ang dalaga. Dahil hindi na kayang lumakad ni Mikay, nagpa siya na lamang itong kargahin. Ilang kilo bang kinakain mo? Tanong niya pa kay Mikay habang lumalakad. Inhiga ni Rans ang dalaga sa kama. Inayos niya ang pwesto't kinumutan. Napatitig siya kay Mikay. Napakaamo kasi nito, lalo na kapag tulog. Ngunit kapag gising ito, para itong kitikiti sa sobrang kulit. I'm sorry, bulong ni Rans. Hindi niya ito nasabi kanina, kaya naman ngayon na ang pagkakataon. Ngunit mukhang tulog na ito. Para saan? Nagulat si Rans dahil may ulirat pa pala si Mikay. Dahil nasaktan kita. Hindi maliit ang tingin ko sa iyo, Mikay. And I respect you so much. Ngumiti si Mikay sa kanya bago ito naupo. Lapit ka. Utos pa nito na agad naman niyang sinunod. Kahit pala cold ka, may konsensya ka pa rin pala, no? At dahil dyan, may premyo ka. Bigla na lamang siyang hinalikan ni Mikay. Good night. Halos nakapikit na ito. Paghiga nitong muli ay tuluyan na itong nakatulog. Habang si Rans, sinalat ang kanyang labi. Hindi agad siya nakapag-react at nakakilos. Matapos makarecover sa halik, lumabas na siya sa silid ni Mikay. Diretso na siya sa kanyang silid. Napatitig siya sa kisame bago inaalala ang halik. Hindi niya dapat isipin yun. Lasing si Mikay. Marahil dala lang ito ng kalasingan. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Mikay. Inaalala niya ang mga nangyari. Pero ang naalala lang niya ay yung nakaupo siya sa counter at umiinom ng juice. Bakit nga ba siya nalasing? Inalugalog niya ang ulo. Alam niya na kung bakit. Na mali nang bigay sa kanya yung bartender na imbis juice, alak ang naibigay nito. Naghilamos na siya at nagsipilyo bago bumaba na.
Iniisip ni Mikay na nakita siya ng tiyahin niyang lasing kaya hiyang-hiya siya. Gising ka na pala, anong oras kang umuwi? Napakunot ang noo ni Mikay. Tulog na po ba kayo nung umuwi ako? Pasimpleng tanong niya. Tulog na ako, hindi ko na kayo nahintay. Hindi ko na rin po namalayan yung oras. Sagot niya sa kanyang tiya. Ang sakit ng ulo ko, wika pa niya. Napalingon sila kay Rans na bigla na lamang sumulpot at may inilapag sa mesa. Here, after mong mag-breakfast, inumin mo. Ayan pala si Rans, nakakahiya na siya pang nagbigay ng gamot sa'yo. Sa susunod kasi wag ka nang iinom. Sinabi ko naman nang… Hindi na pinatapos ni Rans ang tiya ni Mikay. Hindi po siya lasing. Baka sa puyat. Kung may iba ka pang nararamdaman, pwede kang pumunta sa hospital para masuri. Napakunot ang noo ni Mikay. Pinagtatakpan ba siya ni Rans? Hindi talaga maalala ni Mikay ang ginawa niya. Dapat siguro niya itong itanong kay Ken kung paano sila nakauwi. Kahit tulog pa si Ken, kinatok niya ito. Hindi tumigil si Mikay hanggang sa pagbuksan siya ni Ken. Kumukusot pa sa mata bago siya tinignan. Siguruhin mo lang na mahalaga yan para gisingin mo ko ng ganito kaaga. Pumasok siya sa kwarto. Hinila niya si Ken bago sinara ang pinto. Mikay? Mikay, sobrang aga pa para sa ganito. Tsaka hindi kita papatulan dahil susumpa ako ng tiya mo. Napailing na lamang si Mikay sa maduming iniisip ni Ken. Sobrang aga mo para maging bastos. Hindi yun ang pakay ko dito. Gusto ko lang alamin kung paano ba talaga nakauwi. Si Rans. Pumunta siya sa club. Nasa VIP kasi ako. Busy ako sa babae. Basta ang alam ko pumunta siya at inuwi ka na. Hindi mo ba tanda? Hindi ka naman nag-inom, di ba? Napaawang ang labi ni Mikay. Nalasing ako. Napaiwas siya ng tingin kay Ken dahil sa kahihiyan. Namali yung bartender kaya nabigyan ako ng alak. Ang natatandaan ko lang, nakaupo ako tumiinom. Wala akong matandaan na inuwi ako ni Rans. Inalog-alog pa ni Mikay ang ulo niya. Kainis, wala talaga akong maalala, Ken. Malamang may ginawa akong kabaliwan at sa mga oras na to, humahagalpak na ng tawa si Rans. Ayaw lang niyang ipakita sa akin kaya kunwari pinagtatakpan niya ako kay tiya. Inis na wika ni Mikay. Magpasalamat ka na lang at hindi ka niya nilaglag. At kung kagabi sinundo ka niya, ibig sabihin nag-escape siya sa work para lang masundo ka. Mukhang mabait na sa'yo si Rans. Hindi mo ba ikinasasaya yun? Hindi na kumibo si Mikay. Lumabas na siya sa silid ni Ken. Nagulat pa siya dahil paglabas niya, nakatayo pala si Rans sa labas ng silid ni Ken na para bang may nais sabihin. May kailangan ka ba? Siya na ang nagtanong. Wala. Walang emosyong sagot nito bago siya inirapan. Napakunot ang noo ni Mikay bago nagtungo pababa sa kitchen. Malamang busy na naman ang kanyang tiya sa pagluluto. Mikay, tumawag sa akin ng magulang mo. Kamustahin mo naman sila. Naalala ni Mikay ang kanyang cellphone. Agad niya itong kinapa sa kanyang bulsa. Pinuntahan rin niya ito sa kanyang silid, ngunit wala pa rin ito. Kaya naman wala na siyang choice kundi itanong kay Rans. Pasimple siyang kumatok at agad rin naman siya nitong pinagbuksan. What? Tanong nito. Ikaw ba yung nag-uwi sa akin kagabi? Hindi ko kasi alam kung nasan yung cellphone ko. Kinakabahan pa si Mikay sa hindi niya malamang dahilan. Ikaw muna ang sumagot sa itatanong ko. Napataas ang kilay ni Mikay. Ako ang naunang magtanong, di ba? Leave. Malamig na utos ni Rans habang nakaturo sa pinto. Ikaw naman hindi ka na mabiro. Anong ginawa mo sa kwarto ni Ken? Wala, may tinanong lang ako. Bakit bigla mong naitanong? Layuan mo si Ken. Hindi siya good influence. Bilin ni Rans bago may nilabas na cellphone. Sa susunod, huwag kang iinom pag wala kang kasamang iba. Lalaki pa rin si Ken. Lalaki ka rin naman. I'm your first kiss and I'll be the last. Napakunot ang noo ni Mikay. Hinalikan mo ko kagabi? Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Rans. Malakas ang kabog ng dibdib ni Mikay. Hindi niya alam ang reaksyon niya. Kaya naman, gumawa na lamang siya ng palusot. Natatai pala ako. Tai lang ako, Rans. Paalam pa niya bago lumabas. Hindi niya nanilingon si Rans. Hiyang-hiya si Mikay sa ginawa niya. Sabi na't may ginawa talaga siyang kabaliwan. Hinalikan lang naman niya si Rans. Napabuntong hininga si Mikay bago pumasok sa banyo. Naupo siya kahit wala naman talaga siyang balak na dumumi o umihi.
At isa pa, sinabi ni Rans na ito ang una niya at ito rin ang magiging huli niya. Ibig bang sabihin, gusto siya ni Rans? Malabo. Parang timang na kinakausap ni Mikay ang kanyang sarili. Lumabas siya matapos kumalma. Hindi mawala sa isipan niyang sinabi ni Rans. Confession ba iyon ng binata? Kinikilig si Mikay pero nakukulangan siya. Ganoon na ba talagang mag-confess ang mga lalaki sa panahon ngayon? Tanong pa niya sa kanyang isipan. Hindi lang kasi niya maisip na napakadali na lang pala ng confession ng mga lalaki. Sabihin lang pala na gusto nila yung isang babae, okay na. Inaasahan kasi ni Mikay na pag nagugustuhan siya, gagawin nito ang lahat. Ituturing siyang prinsesa. Kung paano siya itrato ng kanyang mga magulang. Mag-e-effort ito. Kung maaari nga niyang pag-igibin ay gagawin niya. Tatawirin ng dagat, lalakbayin ng bundok at susungkitin ng buwan. O sadyang OA lang siya. Baka naman hindi talaga iyon ang ibig sabihin ni Rans. Hello, probinsyana siya at doktor si Rans. Nagpapadala agad siya. Mamaya umasa lang pala siya sa wala. At isa pa, kung may magugustuhan man si Rans, malamang ay si Doktora Suarez yun. Mikay, kanina ka pa nakatunga nga dyan. Ano bang iniisip mo't napapabuntong hininga ka pa? Puna ng kanyang tiya. Tiya, palagay ko'y gusto ko ni Rans. Ngunit iba ang naging reaksyon ng kanyang tiya. Gusto ka ni Rans o gusto mo si Rans? Alam kong gwapo si Rans at pantasya ng kahit na sino. Pero Mikay, sa dami ng magagandang babae, ikaw pa talagang napili niya. Baka naman ikaw lang ang nag-akala. Umayos ka, mahirap lang tayo, hindi tayo desperada. Sinabi po kasi niya na naputol si Mikay sa sinasabi niya nang sumulpot si Rans. Bihis na ito at mukhang papasok. Pasok na ako. Sa kanya nakatingin si Rans. Padala na lang ng pagkain ko. Tumango siya rito. Kita mo yon? Sabi ko na sa'yo baka ikaw lang nag-iisip niyan eh. Maayos ka nga Mikay. Trabahong pinunta mo rito hindi pa kikipagharot. Oo tiya, pasensya na po. Ang kilig, excitement at pag-asa ni Mikay ay bumagsak. Inayos niya ang kanyang sarili. Binisita na lang ni Mikay ang alaga niyang si Big Bird para masiguro kung malusog pa ito. Ngunit napahiyaw si Mikay nang makita ang kaawa-awa niyang manok na wala ng buhay. Sinulyapan ni Ran si Mikay bago siya umalis kanina. Napangiti siya dahil halatang apektado ito sa kanyang sinabi. Hindi maipaliwanag ni Rans ang pinaggagawa niya. Hindi niya sigurado kung gusto nga ba talaga niya si Mikay o natutuwa lamang siya sa pagiging bibo nito. Hi, bati ni Doktora Suarez na siya agad ang unang pinuntahan. Kakaupo pa lang niya, nakasunod na ito sa kanya. Tumango lamang siya bago inayos ang papers na nasa table niya. Sabay na lang tayong mag-lunch mamaya. Alam kong tatanggi ka, pero baka naman kahit ngayong araw lang pagbigyan mo ko. Pakiusap ni Madison. Madison Suarez ang full name ng doktora. Maganda ito at elegante. Galing ito sa mayamang angkan at matagal na rin itong nakakasama ni Ran sa trabaho. Ngunit wala siyang interes sa doktora. Kahit anong paramdam nito, wala siyang ginagawa. Ngayon nga lang nag-entertain si Rans ng babae. Si Mikay pa lang ang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Maging si Rans ay hindi lubos maisip kung ano ba ang nakakuha sa atensyon niya pagdating kay Mikay. I'm busy. Rans, gusto lang talaga kitang makasabay kumain. After natin mag-lunch, hindi na ako mangungulit sa loob ng 1 linggo. Ngunit ayaw pa rin ni Rans. Hahatiran siya ni Mikay ng pagkain at kung aalis siya, walang dadatnan si Mikay. Hahatiran ka na naman ba ni Mikay? Napasulyap siya kay Madison. Tumango siya imbis na sumagot. Kaya naman palang ayaw mong sumabay. Pwede naman niyang iwan ulit dito ah. Trabaho naman niya yun. Leave me alone, Madison. Sa inis ni Rans, tinawag niya na sa pangalan ng doktora. Inirapan siya nito bago walang pasabing umalis na. Napahilot si Rans sa kanyang sentido. Maya-maya pa naman ang paghatid ni Mikay, kaya naman mag-rounds na muna siya. Samantala si Mikay naman, kanina pa pinagpapawisan sa ginagawa niya. Masinsinan niyang nililinis ang bawat sulok ng bahay. Ganito niyang libangin ang sarili. Nalulungkot pa rin siya dahil sa sinabi ng kanyang tiya. Pero ganun talaga. Totoo naman na hindi siya maaaring mahumaling sa kahit na sinong mas mataas sa kanila. Dahil nandito siya upang magtrabaho. At isa pa, kung mahuhumaling lang siya sa mayaman,
masasaktan lang siya. Kanina ka pa dyan, magpahinga ka na muna. May ginawa akong tea. Puna ni Inigo sa kanya. Ayos lang ako, may ipapalinis ka ba? Wala naman, mas mabuting magpahinga ka na lang. Kala ko ba, dadalhan mo si Rans ng lunch? Ipapasabay ko na lamang kay Ken. Mikay, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Inigo. Sabihin mo sa akin kung may ginawa si Rans. Sinaktan ka ba niya? Pinapahirapan ka ba niya o inaasar na naman? Hindi, ayos lang ako. Mabilis niyang sagot. Pero parang may mabigat kang dinadala. Totoong may mabigat siyang dinadala. Bukod sa sinabihan siya ng kanyang tiya, ay namatay si Big Bird. Mag-isa niya itong inilibing sa likod bahay. Patay na si Big Bird. Malungkot niyang sabi bago itinuloy ang ginagawa niya. Walang mangyayari kung iiyak lamang siya't magmumukmuk. Wala na si Big Bird, hindi niya na ito mabubuhay. Kahit sobrang sakit, kinimkim na lamang ito ni Mikay dahil baka isipin ng mga ito na nag-iinarte lang siya at isip bata. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Inigo. Hindi ko alam, basta nakita ko na lang na matigas siya. Sa palagay ko, dahil sa katandaan kaya siya namatay. Pasensya na, hindi ko alam na... Hindi niya na pinatapos si Inigo. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Ayos lang, tanggap ko naman na. Gusto ko na lamang matahimik muna. Sige, pasensya na ulit. Tumango siya kay Inigo. Mikay, kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako . Hindi na siya sumagot. Matapos niyang maglinis, ginayak niya na ang baon ni Rans. Saktong paalis naman na si Ken, kaya nakisuyo na siya rito. Pwedeng pakidaan to kay Rans? Sure, but wait, anong nangyari? Saan? Bakit parang malungkot ka? Wala. Patay na yung manok niya. Sumulpot si Inigo. Wait, what? Pero bakit? Niyakap siya ni Ken. Kaya pala ang tamlay mo. Gusto mo bang pumasyal muna? Ititext ko na lang si Rans na idadaan na lang natin ang lunch niya. Sabi niya gusto niyang mapag-isa. Sabat ni Inigo na hindi pinakinggan ni Ken. Hindi pwede sa akin yun. Sumama ka, Mikay. Hinaltak siya ni Ken kaya wala nang nagawa si Inigo. Ganoon din naman siya na wala talaga sa sarili kanina pa. Wala siya sa mood. Tinext ko na si Rans na idadaan ko na lamang ang lunch niya. Sinabi ko nga alis tayo. Pero wala akong sinabi na namatay si Big Bird at malungkot ka. Sasamahan muna kitang magluksa, Mikay. Tumango lamang siya sa sinabi ni Ken. Nag-reply na si Rans. Sabi niya wag na daw tayong dumaan kasi kasama daw niya si Doktora Suarez kumain sa labas. Napatingin siya sa text. May something na ba ang dalawang yun? Ayos yan para may love life na si Rans. Pinilit na lamang ng umiti ni Mikay. Tama nga ang tiya niya. Masasaktan lamang siya kapag inintindi at pinaniwalaan agad niya ang mga matatamis na salita. Baka totoo na siya lang ang nag-iisip ng gusto siya ni Rans. Napahawak siya sa kanyang dibdib at tinapik-tapik ito. Why? What's wrong? Agad na hininto ni Ken ang sasakyan. Anong masakit? Ngunit iyak lang ang ginawa ni Mikay. Ganito bang mabroken? Napaka-uto-uto talaga niya. Nalaman lang niya na hinalikan siya ni Rans. Nagulo na ang isip at puso niya. Sinabi lang ni Rans na siya lang ang magiging first and last kiss nito. Nahulog na siya. Samantalang galit na galit siya sa binata at hindi niya ito kasundo. Bakit si Rans pa magugustuhan niya kung pwede namang si Inigo o Ken na lang? Alam mo kung nasaan man si Big Bird, malamang masaya na yun. Baka naliligo na sa mantika yun o kaya nagpapagulong-gulong na sa harina. Sinamaan niya ng tingin si Ken. Joke lang, pinapatawa lang naman kita. Alam ko yung nangyari noong gabing malasing ka. Sumunod agad ako nang makita kong sinakay ka na ni Rans sa sasakyan. Una pa lang, napansin kong gusto ka na niya. Kunwari lang yun nagalit at naiinis sa'yo. Kakaiba ka kasi, Mikay. Simple ka, mabait, bibo at medyo slow pero okay lang. Alam mo kung bakit siya nahulog sa'yo? Hindi lang niya maamin pa. Ikaw pa lang ulit yung tao na nagsabi sa kanya nga alagaan niya ang kanyang sarili. Para kang si Mami. Gusto mo rin ba si Rans? Ngumiti si Ken. Hindi alam ni Mikay ang isasagot niya. Sa tingin ko, kailangan nyo lang na mag-uusap na dalawa para malinawan kayo. Wala namang masama kung mabilis kayong na-attach sa isa't isa eh. Kailangan ba may oras?
May araw o may taon? Wala sa tagal yan, Mikay. May iba diyang segundo lang na love at first sight na. May iba naman na sobrang tagal na, pero naghihiwalay pa. Wala sa tagal ang sekreto, Mikay. Tsaka buti na lang, crush lang kita. Sino ba naman kasing hindi mahuhulog sa'yo? Sa tingin mo, gusto rin niya ako? Paano kung hindi? Eh di hindi. Easy lang yan. Move on ka na lang. Kapag hindi ka niya gusto, ilalakad kita kay Inigo. Kasi si Inigo, mukhang malakas yung tama sa'yo. Napailing si Mikay. Puro kakalukuhan, Ken. Mabait lang talaga si Inigo sa akin. Malakas pakiramdam ko sa ganyan. Kaya kung gusto ko lang makigulo, baka 3 na kami ngayon na nababaliw sa iisang babae. Mabuti na lang, I love girls. Hindi ako nakokontento sa isang babae. But I'm not proud of that. Sadyang wala pa lang akong balak na magseryoso. Alam mo, okay na ako, Ken. Salamat sa mga kwento mo at sa mga sinabi mo. Umuwi na lang tayo. Pakiusap niya na sinunod naman ni Ken. Mikay, yung sinabi ko gawin mo. Wala namang masama kung babae ang magpa-first move. Para lang matapos ng pag-overthink nyo. Ewan ko sa'yo, Ken. Naiiling na sagot na lang niya bago bumaba sa sasakyan. Agad siyang pumasok sa bahay. Nagulat na lamang siya dahil nakita niyang abala ang kanyang tiya. Bakit po? Darating ang magulang ng 3, magmadali kang mag-ayos. Opo, tiya. Agad na kumilos si Mikay. Nilinis naman na niya ang ibang parte ng bahay. May mga babalikan na lamang. Si Ken naman ay nakitulong na rin. Mukhang hindi na muna ito papasok. Habang si Inigo, hindi na nila inabutan sa bahay. Malamang ay pumasok na ito. Maghapon silang abala. Matapos maghanda ay naligo na si Mikay upang maging presentable naman siya sa paningin ng magulang nila Ken. Ngayon pa lamang niya ito mamimit. Gabi na, umalis si Ken upang sunduin ng magulang. Silang dalawa lang ng tiya niya ang naiwan. Naghihintay na lamang sila, kaya paupo-upo na lang muna ang ginagawa nila. Napatayo ang kanyang tiya nang biglang dumating si Rans. Iho, magbihis ka na. Parating na ang mami at daddy mo. Si Ken sinundo sila, si Inigo na lang ang hindi pa nasasabihan. Tumango naman si Rans. Hindi siya nito sinulyapan kaya napayuko na lamang si Mikay. Maya-maya pa ay dumating na ang mga magulang ng 3. Magandang gabi po. Bati ng tiya niya na agad namang sinundan ni Mikay. Magandang gabi po. Ikaw ba si Mikay? Nakangiting tanong ng may edad na babae. Masaya ako makilala ka. Marami ako nabalitaan, iha. Salamat sa pagbabantay sa makukulit kong mga anak. Ginawa ko lang naman po ang trabaho ko. Magalang niyang sagot. Dumating na rin si Inigo at masaya na nagsalo-salo ang magpapamilya. Mikay, tabi ka na dito. Tawag ni Ken sa kanya. Hindi na. Oo nga naman, maupo na kayo ng tiya mo, sige na, pamilya na kayo dito. Ang ina ng Peralta Brothers ang nagsalita kaya wala na siyang nagawa pa. May space pa kay Inigo. Turo ni Ken sa tabi ni Inigo kaya pasimple niya itong sinamaan ng tingin. Pasaway talaga si Ken. Ito ang nasa isipan niya. Mukhang kilala ko ang tinutukoy na babae ni Inigo. Natutuwang tukso pa ng ina ng 3. Si Mikay, ikaw Inigo, palihim ka talagang gumagalaw. Ngumiti lang si Inigo. I'm done. Sabat ni Rans bago iniwan ng pagkain. Anong problema ni Rans? Mom, don't mind him. Ganyan lang talaga ang anak mong yun. Mapangasar talaga si Ken at tila ba nag-uumpisa na itong i-push si Mikay kay Inigo. Matapos mag-dinner, pasimpleng hinaltak ni Ken si Mikay. May ginagawa pa ako. Naiinis na sabi niya bago kusang bumitaw sa hawak ni Ken sa kanya. Mamaya mo na lang ako guluhin. At mga alis na siya upang bumalik sa paghuhugas, ngunit pinigilan siya ni Ken. Sandali lang to, bisasabihin lang ako sa'yo. Ano ba kasi yun? Siguraduhin mo lang na importante yan, Ken. Banta niya pa sa binata. Istorbo ka, at saka kanina ka pa magulo. Kanina mo pa ako tinutulak kay Inigo. Nakakahiya sa magulang mo. Sus, anong nakakahiya dun? Gusto ka nga nila, mami. Sabi ni mami lagi kang kinukwento ni Inigo. Malay mo naman, ligawan ka na ni Inigo. Pangaasar pa nito na inirapan niya lamang. But seriously, mukhang gusto ka talaga ni Inigo at ni Rans. Well, my question is, hindi na niya pinatapos si Ken. Wala sa isip ko yan. Wala nga sa mood si Rans kanina, diba?
Ibig sabihin wala talaga siyang pakialam kahit nahalikan pa ako ni Inigo sa harapan niya. Tumahimik ka na nga sa kakatukso mo sa amin. At isa pa si Inigo, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ouch! Na-friendzone mo agad ang kapatid kong hindi pa nga umaamin. That means mas matimbang si Ran sa puso mo. I'm trying to help you guys. Hayaan mo lang ako na ilapit ka kay Inigo. Tignan natin kung makatiis pa yang si Rans. Napailing na lamang si Mikay bago iniwan na si Ken. Nakaayos naman ang magiging room ng magulang nila Ken. Kanina pa niya ito nalinis. Pinagpatuloy na lamang niya ang paghuhugas ng plato. Matapos saligpitin sa kusina, nagpahangin na muna siya. Napabuntong hininga si Mikay. Nalulungkot pa rin siya sa pagkawala ni Big Bird. Pero tanggap naman na niya. Hanggang doon na lang ang buhay nito. At least naging masaya si Big Bird. Tinambakan kasi niya ito ng pagkain. Hey, natigil si Mikay sa malalim na pag-iisip at napalingon siya kay Inigo. Tumabi ito sa kanya bagong umiti. Masarap palang magpahangin dito kapag gabi. Kapag hindi ako makatulog, ganito ang ginagawa ko. Kahit nasa probinsya ako, mas malakas ang hangin dun. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig sa gabi. Walang mga sasakyan dahil bihira ang may sasakyan sa amin. Malayo rin kami sa bayan. Pero ayos lang, nakasanayan naman na namin, tsaka napakasaya naman. Sinariwa ni Mikay ang buhay niya sa kanila. Miss mo na sila, no? Tumango siya bago sumagot. Sobrang miss ko na sila. Pati pagsusuga ng mga hayop namin at pati ang pagsasaka. Napakasimple lang ng buhay. Nga pala, dito na ba maninirahan ng magulang mo? Pag-iiba niya ng usapan. Siguro. Wala kasi silang sinabi na babalik pa sila. Mas gusto kong umuwi na sila para makasama na namin. Malamang nito, uuwi na ako sa probinsya. Nandito na kasi ang magulang mo para magbantay sa inyo. Kaya hindi na ako kailangan. Walang nagpapaalis sa iyo, Mikay. Sana nga hindi muna. Kasi hindi pa sapat yung ipon ko. Marry me. Napakunot ang noo ni Mikay. Ha? Pakasalan mo ko. Para may karapatan na akong tulungan ka sa lahat. Mamahalin at aalagaan kita, Mikay. Napakabilis ni Inigo. Hindi siya makapaniwalang magagawa nitong mag-propose sa kanya. Ayaw man niyang saktan si Inigo, kailangan niyang sabihin ng totoo. Masaya ako nakasama kahit nakasundo. Kahit pa nga nung una hindi maganda ang simula nating lahat. Kinaiinisan niyo pa nga ako. Pero kasi Inigo, masaya na ako sa kung ano lang yung meron tayo. Kayo ni Ken, masaya ako maging kaibigan kayo. Gets ko na. Ngumiti si Inigo sa kanya. Ito lang talaga ang gusto kong marinig. And now I know na siya nga talaga ang gusto mo. Titig mo pa lang sa kanya. At ganoon din naman siya sa'yo. Pansin kong siya yung unang nahulog sa'yo, Mikay. Hindi lang niya maamin sa'yo. Alam ni Mikay na si Rans ang tinutukoy ni Inigo. Kaya pala kanina ka pa pinupush ni Ken sa akin. Alam kong pinagsiselos niya si Rans. Makulit si Ken. Sinabi na nga kasing wala namang pakialam si Rans. Hindi dapat ako umasa sa taong malamig pa sa yelo. At isa pa, hindi naman bagay ang isang tulad ko sa... Walang ibang nagda-down sa'yo kundi sarili mo. Pasensya na, yun kasi ang tingin ko. Mali ka, Mikay. Alam mo bang bibihira yung babaeng masaya na sa simpleng bagay? Babaeng hindi nahihiya. Kahit pa magsasaka lang sila o kahit mahirap lang sila, hindi kinakahiya ko anong trabaho niya. Alam kong marami pang babaeng simple. Pero Mikay, kakaiba ka. Naiiba ka sa kanila. Magsasalita sana siya para sumagot pero natigilan silang parehas nang may kumalabog sa bandang likod nila. Kaya naman, napalingon silang parehas. Nakita nila si Rans na nahulog ang basong hawak. Nagkalat ang basag na bubog sa sahig. Agad na tumayo si Mikay. Ako na dito. Mikay, wag mong hawakan, ako na lang. Agaw ni Inigo sa kanya, habang si Rans ay nakamasid lamang. Sweet and stupid at the same time. Napangisip pa ito bago sila tinalikuran. Mariing napapikit si Mikay. Kinuha na lamang niya ang walis at dustpan upang linisin ang bubog. Selos lang yun, wag mo siyang isipin. Bulong ni Inigo na hindi na lamang niya sinagot. Kinabukasan, nagpa siyang magpaalam muna si Mikay upang dumalaw sa kanyang pamilya. 1 buwan na silang hindi nagkikita ng kanyang pamilya. Dahil nakauwi naman ang magulang ng 3, makaka-day off naman siguro siya.
Pinayagan nga siyang mag-day off. Tuwang-tuwa si Mikay. Bukod kasi sa day off niya, binigyan pa siya ng bonus upang may maipamili siya para sa kanyang pamilya. Ang tiya naman niya ay sa susunod na lamang magdi-day off. Kay Ken at Inigo lamang siya nagpaalam. Hindi naman siya magtatagal. 2 araw lamang ang hiningi niyang day off. Hindi na rin niya naipaalam kay Rans na aalis siya dahil maaga ang duty nito. At isa pa, biglaan lamang ang kanyang desisyon. Feeling din naman ni Mikay, hindi interesado si Rans na malaman kaya hindi niya na tinangkang magpaalam. Akala pa naman niya ayos na sila ni Rans. Ngunit tila ba naging komplikado simula nang may maramdaman siya para sa binata. Masakit ang ulo ni Rans. Kanina pa siya nakaupo lang. Hindi rin siya ginulo pa ni Madison. Hindi naman talaga sila nag-lunch magkasama. Sinabi lang niya iyon dahil na-disappoint siya kay Mikay. Ang buong akala kasi niya ay ito ang maghahatid ng kanyang pagkain. Ngunit nalaman niyang kasama pala ito ni Ken. Wala rin siyang tulog kagabi kaya siguro masakit ang kanyang ulo. Hindi siya makatulog dahil curious siya sa pinag-uusapan ni Inigo at Mikay. Naiinis siya at kating-kati na malaman kung ano ba ang pinag-uusapan ng mga ito. Bumaba siya sana para makausap si Mikay. Pero iyon ang kanyang inabutan na talaga namang nakapagpainit ng kanyang ulo. Nagsiselo siya, oo. Pero hindi niya masabi yun kasi hindi naman niya GF si Mikay. Wala silang relasyon kaya hindi siya maaaring umasta na lang basta na para bang sa kanya si Mikay. Hindi niya pag-aari ang dalaga. Bro, natigilan siya sa malalim na pag-iisip. What are you doing here? Inis niyang tanong kay Inigo. Naiinis pa rin siya sa kanyang kapatid. Hanggat maaari, ayaw pa sana niya itong makita o makausap. I know you're mad at me. Iba talaga nagagawa ng selos. Shut up. Alright, ganito na lang babalak mo. Bakit kaya hindi mo siya sundan? Napakunot ang noo niya. Wala siyang ideya sa sinasabi ni Inigo. What are you talking about? Hindi mo nga pala alam. Ang alin? Nawawala na siya ng pasensya. Straight to the point, Inigo. Sorry naman, umalis na si Mikay. Wait, what? Why? Pinaalis ba siya? Bakit biglaan? Kasi feeling niya ayaw mo sa kanya. I mean, kung ako siya, I'll do the same way, bro. Pinaparamdam mo ba naman na ayaw mo sa kanya eh? That's not what I meant. Napakatigas talaga ng ulo ni Mikay. You know the address? No, pero ang tiya niya'y alam. I thought you guys are dating. Kung pumayag lang siya, kasal na agad ang inalok ko. Kasi marami akong makakaagaw. But she refused it. Really? Kagabi ba yun? Yeah, kagabi. Nagbasag ka pa ng baso sa sobrang selos mo. Maling hinala ka talaga. Next time kasi umamin ka agad, hindi yung pabebe ka. Inirapan niya si Inigo. Kung hindi ikaw, malamang si Ken. Kasama niya si Ken nung isang araw. Dapat dadalhan niya ako ng lunch but... Napailing si Inigo nang patigilin siya nito sa pagsasalita. Maling hinala ka talaga, bro. Namatay si Big Bird kaya frustrated si Mikay. Dinagdagan mo pa yung stress niya nung magbigay ka ng mixed signals. Napamura si Rans. I don't know. See? Agad niyang inayos ang kanyang gamit. Wait me here. Wala akong operation. Mag-out lang ako. You have your car, bro. Huwag kang ang tamad. Drive me home. Nakalimutan kong maggas. Pati gas, nalilimutan mo kakaisip kay Mikay. Inirapan na lamang niya si Inigo bago lumabas ng doctor's room. Kailangan lang niyang mag-out bago makauwi at maitanong sa tiya ni Mikay ang address. Agad siyang inihatid ni Inigo sa bahay. Isa lang ibibilin ko bago mo sundan si Mikay. Napatitig siya kay Inigo. Kapag ayaw niya, sana hindi mo siya pilitin. At kung tatanggapin ka man niya, sana alagaan at mahalin mo siya. She's a gem, bro. Hindi ako magdadalawang isip na bugbugin ka kapag niloko mo si Mikay at pinaglaruan lang. Noted. Nakangiting sagot niya bago tuluyang pumasok sa loob. Oh, napakaaga mo naman yata. Tanong ng ina niyang nadatna niya sa couch. I have important things to do. About what? Ang ama niyang nagtanong. About my love life. Susundan ko si Mikay sa probinsya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Oo, narinig niyo ako. Mahal ko si Mikay. Oh dear, hindi makapaniwala ang kanyang ina. Alam ba ni Mikay na mahal mo siya? Kasi umuwi si Mikay sa probinsya nila para Hindi niya na pinatapos ang kanyang ina. She didn't know, ma'am.
That's why I want to know the address. To tell her how much I love her. That's my son. Napangiti siya sa kanyang ama. Malaki ka na. You know what you're doing. Take care, son. Mabait na bata si Mikay. Pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Wala sa amin kung anong buhay niya. We want you to be happy and we support you. Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi makapaniwala ang tiya ni Mikay sa kanyang inamin. Matapos nitong sabihin ang address, ay agad siyang gumayak upang puntahan ng dalaga. Mukhang mauuna lamang ng ilang oras si Mikay sa kanya. Iniisip tuloy niya kung ano bang magiging reaksyon nito kapag siya'y nakita. Madilim na siyang nakarating. Kompleto naman ang address na ibinigay sa kanya, kaya hindi siya naligaw. Inayos muna ni Rans ang kanyang sarili bago kumatok ng 3 beses. Good evening po. Magandang gabi naman, iho. Anong sadya mo? Ang ama ni Mikay ang bumungad sa kanya. Tatang, si ate, pinapatawag ka na. Luto na raw ho ang pagkain. Sigaw ni Junior. Sandali lamang at may kinakausap ako. Ako po si Rans Peralta. Peralta baka mo. Nagulat ang ama ng dalaga. Ikaw ba'y anak ng pinagtatrabahuhan ni Mikay? Opo. Gabing-gabi na napunta ka pa dito. San ka ba galing? Pasensya na hindi kita kilala pero alam kong sa Peralta nagtatrabaho ang anak ko. Pumasok ka, iho, tatawagin ko lamang si Mikay. Salamat po. Naupo siya sa upuan na gawa sa kawayan. Rans? Gulat na gulat si Mikay. Bakit ba nandito ka? Pagsusungit ni Mikay sa kanya. Napangiti siya bago sumagot. Sinabi nilang umalis ka na. Ha? Oo, umalis ako pero babalik rin naman ako. 2 araw lang ako dito. Mariing napapikit si Rans. Naloko siya ni Inigo. Ngunit wala sa kanya yun. Ang mahalaga, masasabi na niya kay Mikay ang totoong nararamdaman niya. Nandito ka na kaya ano pang magagawa ko? Ilapag mo na lamang muna ang gamit mo't sumabay ka ng kumain sa amin. Tumango siya bago sumunod kay Mikay. Napansin niyang simple lang ang bahay nila Mikay, ngunit mukhang kahit simple, masaya naman ang mga ito. Tatang, si Rans nga po pala. Anak po siya ng amo namin ni Tia. Amo ko na rin po siya. Napasulyap siya kay Mikay. Pwede po ba akong manligaw? Tanong niya bago napabaling sa mga magulang ni Mikay. Nasamid si Mikay sa tanong niya. Agad niya itong binigyan ng tubig. Ano ka mo? Liligawan mo ang anak ko. Di ba'y mayaman kayo? Hindi ba parang nakakahiyang? Hindi niya na pinatuloy ang ina ni Mikay. Pasensya na po sa pagputol ko sa inyo. Pero wala po akong pakialam kung anong estado ni Mikay. Mahal ko po siya. Hala, si ate, liligawan ng mayaman. Sabat ni Junior. Ngunit binato ito ni Mikay. Pasensya na tatang at baka nabibigla lang si Rans. Hindi, Mikay. Sana po ipayagan po ninyo ako. Luluhod po ako kung kinakailangan. Agad na pinigil siya ng magulang ni Mikay. Wala naman kaming tutol. Ang sa amin lang kung gusto ba ni Mikay, si Mikay ang magdedesisyon dito. Napabaling siya kay Mikay nang walang imik. Palagay ko kinikilig ang ate, ayaw lang aminin. Bulong pa ni Junior. Basta ako kuya, payag ako. Bayaw na kita no? Sige, bayaw na itatawag ko sa'yo. Nasiyahan si Rans dahil mukhang walang tutol ang magulang ni Mikay. Si Mikay na lamang ang kailangan niyang suyuin. Matapos ang hapunan ay tahimik na tinutulungan ni Rans si Mikay sa pagliligpit. Rans, ano bang kalukuhan to? Alam kong si Madison ang dinidate mo pero bakit biglang ganito? Sorry Mikay. Niyakap niya ang dalaga. Hindi ko alam. Hindi ko muna inalam bago ko nagselos at bago ko nagalit sa'yo. Mikay, nagsiselos ako kasi mahal kita. Hindi ko lang masabi dahil nawawalan ako ng tiyempo kung paano aaminin. Palagi kong inaabutan na kasama mo si Inigo o kaya si Ken. At ang nasa isip ko that time, sila yung tipo mo. Habang ako wala lang sa'yo. Kasi nga naman hindi naman tayo close, di ba? Parang hangin lang ako at sino ba naman gugusto sa akin dahil sa ugali ko. Hindi naman to dahil sa ugali mo. Masyado mo lang inilalayo yung sarili mo, Rans. Ramdam ko yung care na binibigay mo sa akin kapag sinasabi mong alagaan ko naman ang sarili at huwag pabayaan. Sobrang napapasaya mo ang puso ko. Sa una nalilito pa ako kung bakit. Pero ngayon hindi na, Mikay. Alam ko na ang sagot. Alam ko na kung bakit. Ngumiti si Mikay sa kanya. Pero kailangan mong mag-effort. Hindi naman pwedeng oo agad porkit parehas tayo ng nararamdaman.
Handa si Rans, handa siyang ligawan at kuhanin ang loob ni Mikay. Matapos ang aminan, nanatili muna siya sa probinsya kasama si Mikay. 2 araw silang namalagi sa bahay nila Mikay bago bumalik. Inamin nilang nagkamabutihan na sila. Ang unang tumukso sa kanila ay si Ken. Tanggap naman na si Mikay ng mga magulang niya kaya wala na silang problema. Dahil nangako siyang liligawan niya si Mikay, araw-araw niyang ipinadama sa dalaga kung gaano ito kahalaga sa kanya at kung paano nito binago ang pananaw niya sa buhay. Sa pagtsatsaga ni Rans, nagbunga ang lahat. Sinagot siya ni Mikay at sa ilang buwan lang ng pagiging magkasintahan nila, hiningi na nga niya ang kamay ni Mikay. Saksi ang buo niyang pamilya. Sa ngayon, nagsisimula pa lang sila ng buhay nila bilang mag-asawa. Nakaplano na ang pag-aanak nila at alam nilang ibibigay rin sa kanila yun. Sa ngayon ay nakabukod na sila ni Mikay at patuloy nilang pinapatibay ang kanilang pagsasama. Ngayon lang nakontento ng ganito si Rans. Wala na siyang nakikitang ibang babae na makakapantay kay Mikay. Araw-araw niyang hinihiling na sana hindi na sila maghiwalay pa dahil hindi alam ni Rans kung anong mangyayari sa kanya kapag nawala sa piling niya ang pinakamamahal na asawa.